Nahaharap sa panibagong plunder complaint si VP Sara sa Office of the Ombudsman. Ang kanya umanong paglulustay ng pondo ang basehan pa rin ng reklamo. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo. Plunder, malversation at graft ang laman ng reklamong inihain ni former Senator Antonio Trillanes at ng civil society group na The Silent Majority laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay yan sa mga umano'y anomalya noong nakaupo pa ang bise bilang Education Secretary at noong siya ang mayor ng Davao City. Kabilang narito ang umano'y maling paggasta na 650 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd, mga irregularidad sa 8 billion laptop procurement sa DepEd, at maging ang 2.7 billion na confidential funds noong termino ni VP Sara bilang Davao City Mayor. Ilang beses din umanong tumanggap ng pera mula sa drug lord si VP Sara noong alkalde pa siya. Inirereklamo rin nila ang bise dahil unfit daw ito para humawak ng posisyon sa gobyerno at humaharap din daw siya sa betrayal of public trust dahil sa ginawa nitong public meltdowns habang pinagbabantaan ang buhay ni Pangulong Bongbong Marcos at mga kapamilya nito. Napakahalaga na mapanagot itong si Sara Duterte kasi bukod sa mas nauna na itong mga aligasyon na to, last year pa to sa Quadcom, hindi pa umuusad. Kasi siya yung Vice President. Siya yung Vice President na ating bansa. Kailangan malaman ng mga kababayan natin na na isa siyang kurakot na public official. Ani Trillanes, kasama na rin daw sa reklamong inihain ang mga nakasaad sa affidavit ni Ramil Madriaga na umano'y dating bagman ni VP Sara. Paliwanag naman ng The Silent Majority, hindi dapat basta-bastang baliwalain ang mga kinahaharap na issue ni VP Sara, lalo pat pera ng taong bayan ang pinag-uusapan dito. Ang kadalasang depensa ng mga taga-suporta ni VP Duterte ay na yung 650 million confidential funds na kinu-question sa kanya ay barya lang kumpara sa mga nakuha sa mga maanomalyang flood control projects. Pinapakita ng complaint na ito na una, ang kabuuang halaga ng mga nilimas o niwaldas ni Sara Duterte ay maihahanay sa mga pinakamalalaking flood control scandal. Kaya karapat-dapat na bigyan ito ng parehong pagsusuri. Ito na ang pangalawang reklamong kinahaharap ni VP Sara sa Ombudsman matapos ang nauna pang complaint affidavit ng iba pang civil society group noong December 2025. Kaya kumpiyansa si Trillanes at ang iba pang mga complainant na kikilos ang Ombudsman pabor sa kanilang reklamo. Lahat ng mga dokumentong na-attach doon sa unang na-file plus yung idinagdag namin ngayon, ito ay magbibigay ng very solid case against Sara Duterte. At lahat ito ay mga certified true copies ng mga official documents. Kaya confident tayo na makukuha ito. Umaasa din ang dating senador na may papabukas sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang bank accounts ng bise para maitugma sa laman ng reklamo. Dito kasi, pagka binuksan yung bank accounts or galing man lang dun sa mga flood transactions ng AMLAC, ito na hindi na nila maitatanggi. Kasi hanggang ngayon, nagpapanggap sila na simpleng mga tao sila, simpleng pamilya. Pero dito, pag nakita nila yung bilyong-bilyon na pera nila Sara Duterte at Mans Carpio, siguro naman bubuksan na ng mga kababayan natin yung kanilang mata at tanggapin at lunukin ng mga tiwalinga itong mga taong ito. Sa ngayon, wala pang pahayag si VP Sara patungkol sa mga reklamong kinaharap niya sa Ombudsman. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionario News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.